ang release ng program allocation. And again, as pointed by Atty. Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aming pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, i-release po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema, at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titignan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation with LGU para sa mahihirap. Noong umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ng senior citizens at ang mga mahihirap, kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, sana punta yung pondo. Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, ang program, high SOP, no, ng mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag nagdagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, mayroong babalik na pera sa iyo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Diba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand din nyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos na kukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, present ng Pangulo yan sa House of Representatives. Ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung LEP at magiging GAA. Pero sinasaka nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, hindi, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed fund. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue na. Okay, yung rider, binabanggit ng Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit ng provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So unang namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo kung marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028.
Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa program. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, ang program, allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa program. So yung Metro Manila Subway, na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa program allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit paano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan ever since 2024 lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. At ako'y nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat ho, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PTIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talagang ginagawa natin, no? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sabihin mo yon publicly. Ay sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumun na sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to
ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Talang ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs? Allegedly. The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naabusahan? You're not saying na totoo na yan? That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney Jing? Ano to? Just